pag nabuo to, kasa natin to kay Panda. Kay Panda, since hinahamon niya tayo, ang sabi ko naman sa kanya, bago niya lagyan ng pusta, itestingin niya muna. Testingin mo muna. Pag tumakbo na tayo, tatanungin kita sa pangalawang takbo kung lalagyan ba natin ng pusta or hindi. Ang tanong, lalabanan nyo pa ba ito? Kung winner takes all, mismatch masyado. Okay, so what is up mga ka-hardcore, we are back and okay, so ito lang, tanggalin muna natin. Ito si Stalker, kilala naman ng lahat ito, si Stalker. Ngayon, bubuhayin natin siya. Ang pagbubuo nito, magkakameron din tayo ng pagbubuo nito, i-upload ko sa The Racing Glitch, doon sa isa kong page. Kasi yung X-Vlogs nating page is hindi kumikita. Ngayon is ibababa natin ang makina para maumpisahan na. At kakalasin ko na makina niyan kasi ayusin ko na ulit. Okay naman siya sa loob. Ngayon meron lang tayong konting ginawa dati na parang sa tingin ko mali. At sa tingin ko sooner or later bibigay siya. Kasi basta nang gawa, ang gusto natin dati is buo lang at mapatakbo lang. Ngayon, kung nakikita nyo, butas yan. Ito yung starter natin. So, pininturahan ko ng black. Ansal yan. Yan. Kasi papaandarin nga natin. Okay na yan. Na-prewind ko na yan. Mas malakas yan kasi sa dati. So, ibig sabihin, kaya niyang mag-power up ng 400 plus pataas. Tapos, kalas natin yan. Tanggal ng radiator, ito. At bubuksan natin ulit. Kasi ipapa-beryllium copper natin yung loob niyan. Beryllium copper. Tapos yung kanyang barbula, palalakihin natin yung barbula niya. Tapos yung block natin is papalitan natin yan. Kita nyo may kalang. Yan. So may gagawin ako dyan sa makinang yan. Papandarin natin. Medyo mahirap-hirap lang paandarin yan. Kasi syempre alam nyo meron na naman tayong super scam. Hindi ko muna i-reveal dito. Pero mas malakas ito kung tutuusin. Mawawala yung kalang na yan. Dun sa X-Vlogs, siguro i-upload natin doon is ibaback to stock natin 370cc. Pero hindi. Basta papaandarin natin, papalitan natin yung connecting rod natin dyan. Ang ipapalit nating connecting rod ay pang 4DR5, pang 4 wheels, pang diesel. Kasi yung diesel kasi ipit, bibuild up pa natin yung ilalim yan. Sigunyal na naman tayo, balance tayo sa ilalim ng sigunyal. Tapos tabas tayo dito sa kanyang crankshell. Kasi mananabit yan. Basta bahala na. Makikita nyo rin yung piston. Hindi ko muna i-reveal. Yun, surprise na lang. Yun, so ibaba natin yan. Siguro ang piston yan, kung ganyan kalaki dati, ganito kalaki dati, sunod yan ganito. Basta, ito na yung may magiging pinakamalaking piston sa lahat ng nandito sa buong Pilipinas. Ayun lang naman. And pag nagawa yan, idadayo natin ng ang plano ko kasi dyan, pagaanin ko lahat ng magagaan. Kaya kasi yan naka dual disc is mabigat siya. Kasi unang-una may metal do sa kanyang swing arm. Extended yung swing arm, stainless, mabigat. Mabigat lahat yan. Lahat ng bigat yan inilagay ko sa ilalim para hindi siya malikot sa daan, hindi siya nawobble. Tapos yung bigat niya lahat nandyan, habang bumibilis siya panatag yung kanyang takbo. Pero ngayon, ang gagawin natin, papagaanin na natin lahat ng pwedeng pagaanin, lahat iso stainless. Pagawa tayo ng panibagong swing arm kay Hamburg Racing ng Mindoro. Palitan natin ito ng mas manipis na gulong. Ang gagamitin natin dyan is 1825 o kaya ay 1625 muna tayo. Mag-testing muna tayo sa 1625 na kombinasyon. Kung yung 1625 na yun tutukod ng 1 kilometrong takbo, sagad na siya ng 1 kilometrong takbo, magpalit tayo ng talon agad tayo ng 2 ngipin. Gawin natin 1825. Pag ayaw gumana ng 1825, dagdag naman tayo sa likod, gawin natin 1828 o 1830, 1832. Ganon, talon tayo ng 2 ngipin. Ayun lang, tapos ibaba natin yan, umpisahan na natin yan para in case mapabilis yung ating paggagawa, abot ito sa part 4.
Okay, so hugot na yung makina ni Stoker. Pakita natin mabuti sa inyo. So ang gagawin natin dito, isa pa is that itong taas na ito, pababalutan natin yan hanggang dito. Pababalutan natin ng aluminum para papadaanan natin yan ng tubig. Malamig dun taas. Hindi ko alam kung ano bang papadalihan natin. Kung itong taas o ito. Papadaanan natin yan ng tubig para malamig. Malamig dito sa taas, malamig din dito. So papalakihin natin ang mga water jacket niyan para maganda rin siya pang daily. Loaded na daily. Hindi naman loaded yan kasi stock, 'di ba? Stock na makina ng Dominar. Ngayon, ito yung makina niya. Ayan, tingnan niyo mabuti. Ang Dominar lang diyan, uulitin ko na naman, ito lang parte na to. Ito yung nag-hold sa lahat ng bagay, sa lahat ng lakas. Ito lang Dominar diyan. Pero ito, pang KTM head. Itong black, pang KTM. Ito, pang Kawasaki Barako. Pang Rusi ang ating stator. Pang Rusi. Malakas ang charging ng Rusi. Tapos, pang NS200 clutch spring. Ito, NS200. Ito, kita ba? Polish natin. Ako lang nagpolish niyan. Malikot ang utak natin eh. Yun, so sa pagbubuo ng makina, dapat dyan, malikot talaga yung inyong pag-uutak para mabuo nyo ito ng maganda. Yun lang. Ihugot ang makina sa chassis. Chassis niyan, sabi niya stock daw. Hindi rin yan stock. Maniwala ka stock dyan. Hindi yan kakasya sa stock na chassis. Klasin natin yan. At hindi ko na muna ipapakita sa inyo kasi may magda-download na naman ito. I-re-upload na naman sa Facebook o kanino mang account. I-re-upload na naman yan. Ngayon, yung ating pagsisikreto dito sa YouTube, wala mangyayari. Mababurn out lang din naman tayo. Kaya ayun lang. Mamaya pag nakalas na, ipakita ko sa inyo. At ayun. Ipakita ko sa inyo mabuti kung ano yung ayusin natin sa kanya. Kaya hindi natin yung mapaandar. Naandar yan. Hindi lang natin pinapaandar kasi baka bumigay. Kasi pag bumigay yan, lalong mas mahirap, mas malaking gastos, di ba? Okay, so nakalas na natin yung makina natin and ito yung ating gamit na piston. Yan. So, ito yung currently na piston ni Stoker ngayon. $89 mm. Doon kayo magbasa si 0 sa nakatapat. Teka lang, kaya mag-focus eh. Yan. Kasi mag-focus eh. Yan. 89. Yung 0, nakatapat dapat yan sa 90. Kung 90. Kaso, minus 1 guhit, 89. Diba? So, 89 yan. Itong piston ni Stoker. So, ibabalik natin yung ano niya. And ito yung pagkakamali natin before itong sigunyal na ito. Kasi ang ginawa natin dyan, kung napapansin nyo itong gitnang ito, yan. So, daluyan niya ng langis. Ang langis niyan ay yan. Ang langis niyan dito dumadaan. Punta dito, papunta dito, dito. Yung langis niya na dumadaloy dito is nilolubricate yung pag-itan niyan. And at the same time, kuha tayo ng ano para madaling i-illustrate. So, kumuha tayo ng pentel pen para madaling imustra. Yan. Dito sa part na to, may piston pin yan dito, di ba, na ibinabaon. Binawasan natin yan dito sa part na to para umopset siya, lumabas siya dito. Ibig sabihin, tataas yung stroke niya. Ngayon, ang tubo niyan, ganito halimbawa ang tubo niyan. Yan. Hindi yan dumadaan yung langis. Yan yung ito. Sa part na yan. Yan. Ang nangyari dyan ngayon is ganito na siya. Dito siya. Binawasan natin itong part na to. Yan. Nagdagdag naman tayo dito. So papagay ng butas niyan. Itong part na to sa loob. Dyan. Napakanipis. Ngayon pag humila yan pababa. Ito. Pag humila yan sa downstroke niyan, may chances yan na bumigay yung ilalim nun. Kasi manipis. Halos nabutas na nga yan eh. Yung part na yan nabutas na. Ipapa-rebuild natin yan. Or bibili na lang tayo ng bago. So kung napapansin nyo, itong ilalim na ito, binawasan din yan. Itong part na yan. Binawasan yan ng 10 mm din. Kasi pag umikot ang umikot, yan. Para hindi manabit yung piston, since stock yung ginamit nating connecting rod, mananabit yan dyan kung hindi mo babawasan. Yan, kung hindi babawasan yan, sabit talaga yan.
Kaya binawasan yan. Yun ang pagkakamali ko dati. Kasi akala ko ang laki pa ng clearance nung kanyang connecting rod. Yung clearance. Hindi pala. Ang ginawa nung nagmamasin shop, binawasan yan. Ayan. Tapos kinuha ko na lang. Eh di, sala na ngayon yan sa kanyang pagkakabalance. Eh ang gagawin natin is papalitan natin ito ng panibago. Papalitan natin yan ng panibago. I-rebuild ito ng panibago. Iba-balance ng panibago para hindi ma-vibrate. Tapos ito yung ating balancer. Para hindi siya manabit. Hinukaya natin doon sa part na yon. Yan o, hinukayan dyan sa part na yan. Yan. Kasi tumilos itong part na to. Kung hindi mahuhukayan yan, magsasabitan yan. Another thing is binawasan din natin ito. Yan, kasi diyan magmumula yung mga diyan mananabit yung ating sigunyal, kaya pinagbabawasan din yan. Mali pala, dapat hindi. Hindi ko na pinakaalman. Dapat bore na lang yung pinalaki ko. At least, 'di ba? Babalik natin 'to. Hahanap tayo ng panibagong ganito. Para stock na ulit. Pero hindi. Basta makikita nyo na lang. Saka ako na i-reveal ha. Saka ako na siya i-reveal kapag kapag katapos na ng laban natin ng super load. Pero stock rin naman eh. Stock rin naman kasi hindi na ito magtititino kung ganito ang itsura. Kung magtitino man, hindi magtatagal. Masisira yon yung gitnang yun. Okay, so nakalas na natin. And maghihintay na lang tayo ng parts. Maghahanap tayo ng parts sa pwedeng pamalit dito. Tapos, yun, gawin natin. Ito yung block natin. Pininturahan natin before. Hindi pala pinintura kasi powder coat ito itim. Tatanggalin natin yan. Kasi ito makakapagpadagdag yan ng init sa ating chamber. Imbis na lumabas sa labas ang init, mangyayari dyan, maiipon na maiipon doon. So prone tayo sa overheat. Another thing is that pagkatapos nito, lalagyan natin siya ng heat sink ba yun? Tawag nun? Yung parang ganun. Ayan, nakakatulong yun sa pagpapalamig ng block. So ibig sabihin, water cold na tayo, air cold pa. Diba? Ayos, diba? Okay, so I think hanggang doon na lang muna yung vlog natin. And abang-abang kayo kasi bubuhayin natin talaga si Stalker for sure. Bubuhayin natin yan, papagaanin natin yan, magpapanipis tayo ng gulong, magpapalit tayo ng sprocket. Tingnan natin kung ang Primera niyan kaya din mag-Primera ha. Kaya mag 120 Primera, 120 or 140 ng Primera lang ha. Top speed, try natin kung papatukurin natin yan kahit 240 na target, 240 kilometers per hour na top speed. Sa GPS siguro 230, 240, 230. Okay na ako dun, masaya na ako dun. Pag tumap speed ng ganun ulit. Testing! Okay na. So I think hanggang dito na lang muna. And I will be seeing you next time. Mag-upload ulit tayo. Papakita natin kung paano natin ito ginagawa. Pero syempre, hindi natin to i-upload kay Xvlog sa Facebook. Kasi unang-una hindi naman tayo kumikita doon. Pangalawa, i-burn out natin yung sarili natin. Parang nagbibigay tayo ng ebidensya laban sa atin. Mamaya huntingin na naman ako ng LTO o kahit na namang authorized personnel dyan namang huli. Pangatlo is baka ma-burnout naman tayo sa super load wars. Ngayon pag nabuo ito, pag naglabas ako ng top speed nito, ang tanong, lalabanan nyo pa ba ito? Kung winner takes all, baka hindi na kayo lumaban dyan. Baka hindi na ito panglabanan kasi na masyadong unfair, masyadong imbalance. Hindi mismatch masyado. Okay, so last thing is that pag nabuo to, ikasa natin to kay Panda. Kay Panda, since hinahamon niya tayo, ang sabi ko naman sa kanya, bago niya lagyan ng pusta, itestingin niya muna. Testingin mo muna. Pag tumakbo na tayo, tatanungin kita sa pangalawang takbo kung lalagyan ba natin ng pusta or hindi. Diba? Okay, so I think hanggang dito na lang muna and I will be seeing you next time. Bye-bye.